preskong hangin. Sobrang tahimik na paligid. At napakalawak na space para mag-relax, mag-unwind, at pansamantalang takasan ng stressful at busy na buhay sa city. Sa episode na to, samahan niyo ako sa isa na namang exciting road trip at camping adventure dito sa isa sa pinakamagandang campsites na napuntahan ko so far. At kung mahilig kayo sa nature, overlooking views at camping vibes, sobrang may enjoy nyo ang lugar na to. Good day everyone, this is Kirby and welcome to another episode of K-Max Food and Travel. In today's episode, samahan nyo ako mag-camping dito sa Sunset Terraces in Tanay Rizal. Samahan nyo akong explore ang campsite na to and i-share sa inyo yung mga bagay na kaya nilang i-offer. Ready ka na? Tara, biyahe tayo! Kilalang Tanay sa kanyang breathtaking mountain views, malamig na klima at peaceful na atmosphere na perfect talaga para sa quick escape near Metro Manila. At kung naghahanap kayo ng relaxing camping getaway, isa sa mga highly recommended na pwede niyong puntahan ay ang Sunset Terraces. This is located sa Sitio Malanonang, Sampaloc, Tanay Rizal. Less than 2 hours from Manila, mararating mo na ang campsite. Super dali lang ding hanapin dahil along Marilaki Highway lang ang daan. Pwede nyo ring ipin sa Waze or Google Maps ang Sunset Terraces or Tanay Adventure Camp. Pagdating pa lang namin dito, ramdam na agad yung calm and refreshing vibe ng place. Bonus points pa dahil sobrang bait at accommodating ng mga staff kaya talagang welcoming yung atmosphere. Perfect talaga siya para sa mga gustong magpahinga, mag-detox from stress at mag-enjoy ng slow and peaceful life kahit saglit lang. At after namin mag-setup ng tent at mga gamit, syempre time na para mag-relax, magkape at namnamin yung magandang view at fresh mountain air.
Isa sa mga magugustuhan nyo dito ay yung lawak ng campsite. Meron silang spacious campgrounds for tent pitching, car camping, and moto camping. Yung rate pala nila rito is per person. So, kahit na may dala kang sasakyan or wala, per person pa rin. So, kagandahan dito, if you're gonna do car camping, 500 per person lang yung babayaran mo. Meron silang 3 campgrounds dito. So, Terrace A, B, and C. So, nandito kami sa A ngayon. Ito yung pinaka nasa taas. Dito talaga yung car camping. Meron din naman sa C, sa baba. It's just that yung sasakyan na dala namin, medyo hindi kakayanin yung rampa paakyat dun sa Terrace C. Dapat medyo malalaking sasakyan, like 4x4 mga pick-up para makakyat sila. Kasi medyo steep yung paakyat. Pero dito sa Terrace A, maganda kasi akyat ka lang naman from entrance, akyat ka, and then yung unang campsite na makikita mo or campground na makikita mo, ito na yon. So I think kasya dito ang probably 6 hanggang 8 sasakyan. Well, depende sa laki ng sasakyan and depende sa laki ng tent. Kagandahan ngayon is since maaga kami nagpunta rito and 4 yung tents na dala-dala namin kasi kasama ko yung mga pamangkin ko sa mga kaibigan. Halos na solo namin yung buong campground, itong Terrace A. Pero merong mga ibang dumating kagabi. Meron din kanina. So, okay ang experience dito. Masarap at presko ang hangin dahil sa mga nagtataasang puno gaya ng mga pine trees. Makikita mo din ang pag-aalagang nilalaan ng mga camp staff dahil sa ganda ng mga halaman at puno sa lugar. Meron din silang overlooking decks na perfect pang chill, picture taking, drone shots, at syempre, content creation. Pakatin natin yung function room dun sa pinakataas. Kasi ito, siya ko na to actually, overlooking to eh. So makikita mo yung kapundukan ng Rizal sa taas. Tingin ko ito yung function room nila. Para siyang mini villa. So if ever meron kayong gathering, pwede yatang gamitin ito. But I'm not sure if this is still operational kasi nakikita ko may mga gamit pa. Parang inaayos pa rin siya up until now. Sarap dito, lakas ng hangin. And ito palang Sunset Terraces dito sa Tanay is previously Tanay Adventure Camp. So I'm not sure if na-acquire ba siya or nabili ba siya ng ibang tao and then pinalitan, ginawang campground, or same pa rin yung may-ari. If alam nyo, please comment down below. Ayun, actually maraming activities dito na pwede nyo gawin. Nakita ko, meron silang wall climbing, meron silang ATV, meron silang lugar for airsoft, I think. If you would like to check kung ano yung mga ino-offer nila, you can visit their page, Sunset Terraces sa Facebook. Bukod sa camping, magandang venue rin ito for barkada outings, family bonding, team buildings at kahit special occasions dahil sobrang relaxing ng paligid at napapalibutan talaga ng nature. Napansin ko rin na meron silang zipline. Kaso for now, hindi pa siya open dahil may mga nagtataas ang puno na nakaharang sa daan. Sayang, pero mukhang mas exciting to once mag-reopen. Meron din silang wall climbing area, though hindi pa ako sure kung open na siya for guest. Kaya sa mga adventure seekers dyan, abangan natin ang pag-reopen nito dahil siguradong dagdag thrill sa experience. At isa pa sa mga pinaka-highlights ng Sunset Terraces for me ay yung kanilang comfort rooms and shower rooms. Ayan, pakita ko pala sa inyo yung CR nila dito. So, malaki yung CR nila. Ayan. Male restroom.
Malinis, maayos, at higit sa lahat, hindi mo kailangang pumila o makipagsiksikan dahil meron silang total of 8 comfort rooms and 8 shower rooms na equally divided for male and female guests. Hiwalay din ang lavatory area kung saan pwede ka mag-freshen up. Siguro feedback lang dito is yung pressure ng tubig. Ayan, medyo mahina kasi dito sa lavatory. Pero doon naman sa lababo nila, malakas yung tubig. Ayan, tapos dito naman yung dalawang lababo. Pwede kayo maghugas ng mga pinagkainan, mga kaldero. Ayan, dito lang din yan sa gilid ng CR. So yun yung pwesto namin. Walking distance lang. Sobrang lapit. Yan, ito yung CR ng babae sa lalaki. Laki, di ba? Parang bagong pintura pa siya eh. Bonus point din at sobrang convenient pa dahil malapit lang yung CR sa pwesto namin kaya hindi hassle kahit gabi. Time check. 7:38 na gabi dito sa Sunset Terraces. So, di pa kami nag-dinner kasi actually, nag-late breakfast kami and then nag-late lunch. So, yung lunch namin was around 4 p.m. So, busog pa talaga kami. So, yun, kumain lang ako ng chichirya. To soft drinks lang muna tayo. Actually, ganda rito paggabi. Maliwanag. Kasi merong string light dito sa camping ground. Which is turned on until 10 p.m. So, yun, maliwanag dito until 10 p.m. So, pinakita ko sa inyo kanina yung CR nila, diba? So, hindi kayo mo problema dito pagdating sa CR. Kasi kahit maraming campers, ang daming toilet and ang daming shower room. And then hiwalay pa yung sa babae sa lalaki. So talagang hindi kayo mahihirapan. And nagkataon na hindi ganun ka-jam-pack yung campsite. Hindi naman ganun karami yung camper. So wala talaga tayong kaagaw sa CR. So far, so good ang experience. Staff, very accommodating. Lalo na si Kuya Wilson. Shoutout kay Kuya Wilson na nagbigay sa amin ng mga kahoy sa kayero para mag-bonfire kagabi. So, well, hindi talaga nila inaalaw yung bonfire dito sa ground, sa campground kasi may mga damo. Pero, yun nga, para lang daw matuloy yung aming bonfire, binigay niya kami ng yero. And then, meron kasi dito sa likod ng tent na para siyang kanal. Pero wala naman tubig actually. So, doon kami naglagay ng fire pit. So, nilatagan lang muna ng yero and then, doon kami nag-bonfire kagabi. So, yun, nakapag-s'mores. Yung medyo downside lang, since along Marilaki Highway yung campsite, medyo maririnig nyo yung ingay ng mga sasakyan na dumadaan. Lalo na today, linggo, so maraming motor, maraming mga big bikes na dumadaan sa Marilaki ngayon. So maririnig mo talaga siya. Pero if hindi naman yun issue sa inyo, yung overall experience dito sa campsite na to, 2 thumbs up ako. O nga pala, share ko na rin kung mapapansin nyo, iba yung tent dito sa likod ko. So, meron tayong bagong tent. Medyo mas malaki na siya compared dun sa huli nating ginamit. Kasi yung tent na gamit namin, medyo matagal na siya. 3 years na yata siya sa amin, 4 years na. And naliliitan na kami. Kasi naka-cot bed na kami. So, medyo mahirap ng kumilo sa loob. And sumasakit na rin yung likod ko kasi hindi ako makatayo ng tuwid. Medyo nakayuko ako pag nasa loob ako. So, itong binili namin is ayan, nakakatayo na kami sa loob, kasya na yung 2 cot bed and maluwag pa. Pwede pa actually magpasok ng 2, 3. I think 3 pa pwede, no? 3 tao. Kung hindi kami naka-cot bed, maglalatag ka lang dyan, siguro kasya ang 6 na tao dito sa tent na to. And good thing is, madali siyang i-assemble. Medyo nag-struggle lang kami nung in-assemble kasi first time namin assemblein, pero so far so good. Bigyan ko kayo ng update kung ano yung mga issues, ano yung pros and cons itong tent na pinurchase namin. Ayun, another good thing dito sa Tanay, of course, alam naman natin sa Tanay medyo malamig ang klima, pero dito mismo sa Sunset Terraces, mainit because it's summer, pero pagdating ng gabi, chill na. Medyo malamig naman na siya. Hindi naman katulad ng
ibang lugar or ibang campsites na sobrang init. Dito naman, pag kahit araw, mahangin pa rin kasi maraming puno. Kung mapapansin nyo dun sa video natin, merong mga pine trees. And alam naman natin na ang pine trees ay hindi mabubuhay kung mainit yung lugar. So, ibig sabihin nun, malamig talaga dito. And, again, time check, alas 8 na. Medyo malamig na ngayon. Tapos, tinry ko din palang tumambay kanina sa Terrace B, which is sa baba lang nitong Terrace A. Kasi doon, mas maraming puno, and mas maraming shade. So, hindi mo talaga mararamdaman yung init ng araw. Mas malakas din yung hangin kasi nga mas maraming puno. Same with Terrace B. Mas marami ding puno doon. Dito kasi sa Terrace A, medyo open siya. Medyo open yung ground. Merong mangilan-ngilang pine trees. Pero, good thing pa rin kasi mahangin. Even sa umaga, sa tanghali, mahangin pa rin siya. Siyempre, hanap ka lang ng shaded area para yun yung tatambayan mo. Ayun, kung umabot ka sa part ng video na to, salamat sa pagstay. And if you haven't done so, please do subscribe and hit the like button. Okay? So, ayun, dumating na tayo sa point wherein i-rate natin tong campsite na to based on several factors. Firstly is, of course, the rate. For 500 per person, very reasonable kasi wala nang extra fees. Hindi mo na kailangan magbayad ng parking fee, hindi mo na kailangan magbayad ng tent pitching fee. 'Di ba? Sa ibang campsites kasi hiwa-hiwala yung tent pitching, yung car camping, maraming fees. Dito 500 all in na 'yon. Wala ka nang iintindihin. Depende, hindi nagde-depend kung gaano kalaki yung tent mo as long as sisingilin ka nila per person, which is 2 thumbs up sa akin kasi wala na kaibang fees na kailangan intindihin. Another thing is location. Since this is located in Tanay, malapit lang siya sa Metro Manila. Less than 2 hours, nandito ka na. So, 2 thumbs up. Next would be weather. Gaya ng sinabi ko kanina, malamig dito sa Tanay. So, if naghahanap ka ng medyo chill na lugar, yung medyo malamig, na malapit sa Metro Manila, dito, okay na okay. So, 2 thumbs up din ako. For now, wala silang additional fee if you do early check-in or late check-out. So, 2 thumbs up sa akin yun. Kasi, kadalasan gusto natin maaga makapunta sa campsite para makahanap tayo ng mga magagandang spots. So, maganda yun na wala silang additional fees for early check-in. And then, for late check-out, let's say, for example, medyo mainit. Pag nag-check-out ka ng alas 11, alas 12, ayun, pinapayagan nila for now. I'm not sure if in the future maniningal sila ng additional fees for early check-in or late check-out. Pero, yun, since alam mo yun, pinayagan nila tayo na mag-early check-in and mag-late check-out, 2 thumbs up sa akin dyan. Next is yung katahimikan ng lugar. Dito, they strictly follow the quiet hours. So, 10 p.m. to 6 a.m. talagang quiet hours na yun. So, yung mga staff, Kuya Wilson, umiikot talaga sila pag mag-aalas 10 na and then nagre-remind sila sa mga campers na kailangan ito i-lower down or i-tone down yung boses kung nagkukwentuhan, alam mo yun. Kasi hindi natin may iwasan yun. Minsan, napapalakas yung boses natin dahil masaya tayo sa mga kasama natin, sa kwentuhan. Pero yun, nag-remind sila sa mga campers. So, good thing sa akin yun. So, 2 thumbs up ako dun. For staff, yun nga, very accommodating na mga staff. Again, umiikot sila, nag-around sila dito pag mag-aalas 10 na, just to remind the campers of the rules. So, ayun. And alam mo yung pagpasok pa lang, yung si Kuya guard sa gate, babatiin ka na agad, and then sa office nila, grabing asikaso din, grabing galang ng mga staff nila sa office. So, 2 thumbs up. Security, 2 thumbs up. Gated tong campsite na to, and meron tayong guard dun sa gate. So, hindi ka makakapasok if wala kang reservation. So, very secured tong lugar na to. So, 2 thumbs up. For the facilities, yun, nasabi ko naman na kanina, when it comes to the CR and comfort room, CR and shower room, wala kang problema kasi hindi kayo mag-aagawan dahil maraming toilets and maraming shower room. Meron ding specific lavatory, and meron ding separate sink kung alam mo yun, maghuhugas ka ng pinagkainan, mga pinaglutuan, so hindi ka problema. Malakas din yung tubig. Now, for those of you na nagtatrabaho remotely, walang problema kasi may signal dito. Naka-TM ako, malakas yung signal. Smart, malakas yung signal. Globe, malakas yung signal. So, if you're gonna, work here, walang problema kasi okay ang reception. Alright, so final verdict. Siguro I'll give Sunset Terraces 9 out of 10.
So, mataas na yun ha. Siguro, reason why nagbigay ako ng 9 out of 10, meron lang mga cons pag dito ka pumunta. Again, gaya na sinabi ko kanina, since this is along Marilaki Highway, yun, maririnig mo lang yung mga sasakyan. Pero again, if that's not an issue for you, I'll recommend this campsite kasi sobrang nag-enjoy kami. So, i-recommend ko ba tong campsite na to sa mga campers or sa inyo? Definitely, 2 thumbs up. Babalikan ko ba tong campsite na to? Definitely 2 thumbs up. Now, if you like this video, please don't forget tumalsek. Now, if you like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Also, subscribe to KMax Food and Travel and hit the notification bell para updated ka sa mga future videos na i-share ko. Also, if meron kayong mga recommended campsites, recommended restaurants, recommended places na gusto nyong bisitahin ko, please leave a comment down below. Malay nyo next video, yun na yung puntahan ko. So again, this is Kirby of KMax Food and Travel. Ready ka na? Tara, biyahe tayo!